Pabalik-balik sa salamin si Dorothy, hindi alam ang susuutin. Ikalawang taon na anibersaryo nila ng kasintahang si Wyatt. Excited ito, inaasahang mag-propose na sa kanya ang kasintahan. Pasimple pang nagsalita ang kanyang best friend sa likuran. Tama na yan, kahit hubaran ka, maganda ka pa rin Dorothy, napangiti naman ang babae. Kung gaano ito kabilis na pumunta sa restaurant, na pagmamay-ari ni Wyatt ay ganun din ito kabilis na umuwi, punong-puno ng luha. Nagtapat ito kay Jane, ang kanyang best friend. Break na sila ni Wyatt. May kahalikan ito pagdating niya sa restaurant at nang kanyang tanungin kung bakit ay, mabilis na sinabi ni Wyatt na napag-isip-isip niyang hindi si Dorothy ang gusto niyang makasama habang buhay. Sinabi nitong hindi sila bagay. Average lang buhay ni Wyatt ikumpara sa katayuan sa buhay ni Dorothy. Solong anak, nagmamay-ari ng malalaking kumpanya na nagkalat sa Metro Manila. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Simulan natin ang kwento, isang business event. Makikitang kasama ng mga magulang si Dorothy. Kakagraduate lamang nito ng business ad at kasalukuyang kumukuha ng abogasya. Buong pagmamayabang itong ipinakilala ng mga magulang sa lahat ng mga naging bisita. Tahimik na nakaupo si Dorothy habang may hawak na wine glass. Boring na ito sa nasabing event kung hindi lamang siya pinilit ng mga magulang ay hindi ito sasama. Pagkakataon na daw na makilala siya sa lipunan ng mga negosyante, umiinom ito ng alak ng mapatingin sa entrance ng gusali. Nagmamadaling dumating sina Mr. at Mrs. Miller, kasama ang anak nitong sa pagkakaalam niya ay si Wyatt. Gwapong-gwapo ang lalaki, hazel ang mga mata. Nakalaro niya ito noong siya ay elementarya pa lamang, isa ding business event. Naalala niyang binulungan siya ng kanyang ina na huwag makipaglaro at hindi sila bagay. Ayon sa kanyang ina, ay hindi ganun kayaman ang mga Miller. Nagkatinginan sila ni Wyatt. Siya na ang lumapit dito. Nakipagkwentuhan. Makikitang masaya silang nag-uusap. Mabuti na lamang at may isang Wyatt na naligaw, natapos niya ang event. Pagdating sa bahay ay seryoso siyang kinausap ng kanyang ina. Ayon dito, ay ayaw niyang makipag-usap ito kay Wyatt, lalo na at malakas ang balita na pabagsak na ang negosyo ng mga Miller. Nasangkot sa sugal ang kapatid ni Wyatt at ang nagbayad ay ang mga magulang. Si Wyatt ay nakatakda ng ikasal sa isang mayaman na mas matanda sa kanya. At ayon sa ina nito, kaya lamang ito papatulan ni Wyatt dahil ito ang pag-asang makatulong sa kanila para hindi tuluyang malugi ang kanilang kumpanya. Nalulungkot si Dorothy sa balitang iyon, kaya ang pag-uusap nila ni Wyatt ay itinago nito sa kanyang mga magulang. Gabi-gabi silang nag-uusap. Hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob niya sa lalaki, ayaw niyang unahan ito sa balitang tungkol sa kasal. Habang sa bahay ni Wyatt, ay makikitang nakikipag-usap ito ng seryoso sa kanyang mga magulang. Umatras ito sa kasal na napag-usapan nila. Ngayon lang lumabag sa kanyang mga magulang si Wyatt. Ngayon lang siya nagmahal at ngayon niya nagpagtanto na pwede palang mabuhay na hindi sagana basta kasama mo ang minamahal. Sinuntok ito ng kanyang kuya na sugarol. Pinalalayas siya nito, sinabing hindi niya kailangan ng kapatid na hindi makatulong sa oras ng pangangailangan. Tahimik na nag-iisip si Wyatt sa maliit na kwartong inupahan. Mula pa kabataan nilang magkapatid ay puro problema na ang dala ng kanyang kuya, bakit siya ang kailangan magdurusa. Nagtayo ng isang maliit na restaurant si Wyatt. Namana nito sa lola Karing niya ang talento sa pagluto. Kung buhay lang ang lola niya ay sana may kakampi siya sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa pamilya. Ang restaurant na naging tagpuan nila ni Dorothy, nangingiti ito sa tuwing maalala na isang taon na sila ng kasintahan, ang lahat ng pagsisikap nito ay para sa kanilang dalawa. Masaya ang dalawa sa kanilang relasyon hanggang sa nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Wyatt. Sa kanyang restaurant ang ina ni Dorothy. Makikitang seryosong nag-uusap ang dalawa. Layuan mo ang anak ko, hindi kayo bagay. Ano ang ipapakain mo sa anak ko, itong maliit mong restaurant? Mahal ko po ang anak ninyo, nagmamahalan kami. Alam mo bang hindi marunong magluto o kaya ay kahit anong gawaing bahay si Dorothy? At ayaw kong makikita siyang naghihirap ng dahil sa'yo? Kaya ko po siyang buhayin sa malinis na paraan. Hindi ikaw ang gusto kong lalaki para sa kanya. At ayaw kong makarating kay Dorothy ang pagkikitang ito. Hindi nakatulog si Wyatt ng gabing iyon,
Tama lahat ang sinabi ni Mrs. Sandoval, ang ina ni Dorothy. Sa kabila ng mga alalahanin, ay hindi napigilan ni Wyatt na kitain si Dorothy, mahal na mahal niya ito. Pabalik-balik sa salamin si Dorothy, hindi alam ang susuutin. Ikalawang taon na anibersaryo nila ng kasintahang si Wyatt. Excited ito, inaasahang mag-propose na sa kanya ang kasintahan. Pasimple pang nagsalita ang kanyang best friend sa likuran. Dorothy, kahit wala kang damit, ay maganda ka pa ring tingnan. Napangiti si Dorothy kung gaano ito kabilis na pumunta sa restaurant, na pagmamay-ari ni Wyatt ay ganun din ito kabilis na umuwi, punong-puno ng luha. Nagtapat ito kay Jane, ang kanyang best friend. Break na sila ni Wyatt. May kahalikan ito pagdating niya sa restaurant at nang kanyang tanungin kung bakit ay mabilis na sinabi ni Wyatt na napag-isip-isip niyang hindi si Dorothy ang gusto niyang makasama habang buhay. Sinabi nitong hindi sila bagay. Average lang buhay ni Wyatt ikumpara sa katayuan sa buhay ni Dorothy. Solong anak, pagmamay-ari ng malalaking kumpanya na nagkalat sa Metro Manila. Araw-araw itong lasing, bakit biglang-bigla nagbago si Wyatt nang walang dahilan? Halos ayaw na nitong lumabas ng kwarto, 2 araw na itong hindi kumakain. Makikitang kausap ni Jane ang best friend ni Dorothy, si Wyatt, hindi nito kayang tingnan ang kaibigan. Kaibigang kahit laki sa layaw, ay handang ibuwis ang buhay para sa kaibigan. Nailigtas siya ni Dorothy mula sa isang humaharurot na sasakyan. Habang sila ay tumatawid sa kalsada, naitulak siya nito, kaya si Dorothy ang nasagi mabuti na lamang at hindi ito napuruhan. Umiiyak si Wyatt na nagkwento kay Jane tungkol sa lahat ng pinag-usapan nila ni Mrs. Sandoval. Sinabi din nito na umamin ang lalaking nagreklamo na may dumi ang pagkain. Binayaran ito ng ina ni Dorothy, ilang araw ding itong nagsara para maasikaso ang kaso. Dahil sa pagmamahal kay Dorothy ay hindi ito nagdemanda. Lahat ng iyon ay hindi alam ni Dorothy. Sinalubong ni Dorothy ang inang bagong dating. Gusto kitang makausap, Ma. Salamat sa pagpunta mo kay Wyatt. Salamat sa pagsira mo sa relasyon namin. Nagulat ang ina nito at napaluha. Gusto lang naman kitang bigyan ng magandang buhay. Masama ba yon, Dorothy? Ma, ang magandang buhay ay kung saan ka masaya? Gusto mo ba akong magpakasal sa hindi ko gusto? Basta mayaman lang? Gusto mo ba talaga akong magdusa habang buhay? Ngayon lang ako nagmahal, Ma. Niyakap ni Mrs. Sandoval ang anak. Ma, bakit mo naman ginawa ng masama ang restaurant ni Wyatt? Nahuli nila ang taong inutusan mo at umamin ito. Binaliwala lang ito ni Wyatt dahil malaki ang respeto niya sa iyo. Napaiyak si Mrs. Sandoval. Mula sa malayo ay makikitang nakaparada ang magarang sasakyan ni Mrs. Sandoval sa labas ng restaurant ni Wyatt. Maya-maya pa ay makikitang naglalakad palabas ng restaurant ang magandang ginang. Kinagabihan habang nagpapaantok si Dorothy sa higaan ay nagulat itong may naririnig na ingay sa labas ng kanilang bahay. Ingay ng gitara at may kumakanta. Dumungaw siya sa bintana, nagulat ito nang makita si Wyatt na nagigitara at kumakanta. Seryosong-seryoso ito sa pagkanta. Gusto na niyang tumawa ng malakas. Paano ba naman mali-mali ang lyrics at sintunado pa? Naaawa na natatawa si Dorothy pero nakukyutan ito sa kanya. Ang gwapong mukha ni Wyatt ay hindi bagay sa boses nito, idagdag pa ang naliligaw na tune ng gitara. Pinagpapawisan na si Wyatt ay hindi pa din nilalabasan ni Dorothy. Gusto niyang tapusin nito ang kanta. Alam kasi ni Dorothy ang kanta. Kanta ito ni Kelly Clarkson's My Life Would Suck Without You. Lumapit ang ina ni Dorothy. Dorothy, darling, labasin mo na si Wyatt bago pa maglabasan ang mga kapitbahay natin. Nakakabulahaw, his voice is suck. Pakisabi sa kanya kailangan niya ng practice. Napangiwi ang mukha ni Dorothy sa ina. Huwag mo pa kong tingnan ng ganyan, Dorothy. Gwapo nga siya at mabait, idagdag pang masipag. Pero, my God, ang boses naliligaw, Dorothy. Patakbo lumapit si Dorothy kay Wyatt at niyakap ito. Pawis na pawis ang lalaki. Ang tagal mong bumaba, hindi ko na alam ang kasunod na lyrics. Hindi ko na nga alam kung tama pa ba ang mga kanta ko. Mali lahat ang lyrics mo, mahal. At sintunado pa. Sasagot pa sana si Wyatt. Ngunit hinalikan na ito ni Dorothy. Na-in-love siya lalo kay Wyatt. Ang lalaking ipaglalaban niya kaninuman. Makikitang masaya ang mga magulang ni Dorothy habang nakatingin sa dalawa.
Buo na ang pasya ni Mrs. Sandoval, susuportahan niya ang negosyo ni Wyatt, ang kanyang magiging son-in-law.